Hi guys, good morning. Grabe. Welcome po sa ating lahat. Yan. So, thank you so much po sa pag-imbita po na maging speaker uli dito sa ating Unified URTV. So, maraming pasalamat ko po na binigyan ako ng opportunity na mag-talk po dito. By the way, I'm Christian. Sa mga hindi pa po nakakilala, I'm Christian from Bohol. Yan, sa mga taga Bohol dyan, I'm from Bohol. Pero dito ngayon ako sa Cebu. So ako po yung nawawalang kapatid ni Coco Martin. Yan, di ba? So ako yung nawawalang kapatid ni Coco Martin. So bago pa ako napasok sa Unified, so dati po akong call boy. Dati po akong call boy, pero po since walang pumatol po sa akin, kaya nalugi po yung company. Yeah. So, call center agent po. So, call center agent lang po for na 11 months. So, bakit 11 months lang? Kasi 6 months ako sa company. Ang good news, di pa po na-release yung aking SSS. So, familiar po ba kayo sa mga ganun? So, matagal ka na pala sa company pero wala ka pang SSS. So ngayon, nagtanong ako sa company, kailan ako i-absorb? Ang sagot, tanungin yung agency. So, nagtanong din ako sa agency, kailan ako i-absorb? Ang sagot, tanungin yung company. So in short, pasa-pasa lang. So ngayon, nag-decide ako na maghanap ng ibang opportunity. Yan. Kaya naging so ako po ay isang graduate ng computer engineering na course. So God bless po kasi nung nag-resign po ako, naging nurse po ako. So meron po bang mga nurse dito na nanonood? So nurse po, kung sa Bisaya po, nurse sa balay. Nasa bahay lang. So nurse pa lang, nasa bahay lang. Tambay po in short. So naging tambay din po ako. So ngayon yung yung angel ko po na nasa Yoki, tumawag siya na meron siyang travel and tour na negosyo. So sabi niya sa akin, ako yung magdadala since wala akong ginagawa. So grab ko yung opportunity. So yung opportunity na yun is ito po yung Unified Products and Services. Kaya po ako napasok po sa Unified. So sa mga natin, sa mga first timers, kung kanina, 'di ba? Nung kanina si Ma'am Debbie nag-talk. So about naman yun sa sa one. So ano ba yung one? So opportunity for new entrepreneur. So para po yun sa mga sa mga guests natin or sa kahit tayo na pinapakita doon kung paano ba yung negosyo natin. So paano ba tayo kumita, sino ba may-ari, 'di ba? Paano ba yung kitaan? So yun po yung one. So ngayon naman po, so yung itatakil naman natin ngayon is yung tinatawag naman po natin na 2. So ano ba yung 2? So 2 is technical web tool orientation. So ikaw, kung bago kayo, member ka ni Unified, so ano bang next mo na gagawin? Siyempre, meron tayong system, so aaralin yung system natin. So ito yung ituturo natin sa inyo kung paano po ba gamitin yung system po natin na eCash account. Yan, so ngayon, sisimulan na po natin. So meron lang pa ako konting po dito. So slideshow na papakita sa inyo. Yan. Okay. Yan. Kita na. kita na. Yan. So, welcome sa ating Technical Web Tool Orientation. Yan. So, bale, tuturo natin ngayon yung paano gamitin ba yung system natin. So, ngayon, ito, version 1 muna to pero meron na kasi kaming ginagawa ding version 3 pero hindi pa. Ako lang pa, ilan pa lang. So, ngayon, version 1 muna tayo. Okay? So, welcome po sa ating lahat. Yan. So, yan. Okay, simulan na natin. So, yan. Disclaimers po muna tayo Disclaimers po muna tayo ba? Para po sa ating lahat din to Okay, sige. So, disclaimers. The company conducts or provides scheduled trainings, orientations, and demos for new dealers. Okay, di ba? Ito yung ginagawa ngayon ni Unified. Ito po yung ginagawa ng company natin ngayon. Nagkakandak ng mga pre-trainings, schedules, orientation and demos para po sa ating lahat ng dealer ni Unified. Okay? So, we highly recommend that he or she attend all necessary trainings before offering the services to anyone. Okay? Klarong-klaro po talaga yan na kailangan na nire-recommend po talaga ng company na mag-attend muna tayo ng mga trainings bago po natin i-offer yung negosyo po natin sa mga client po natin. Okay? So, failure to do shall not render the company liable for any misuse and misrepresentation of the Unified Products and Services. Okay? Yan. So, UPS Global package is to be used as a personal or home-based business only. Okay? Any plan to upgrade shall be subject to company accreditation first. Yan. Please communicate with your immediate sponsor. So, para naman po to sa mga partners po natin na magplano po na maglagay po ng outlet. So, kontakin niyo po yung mga sponsor po natin. Okay?
So mga bagay po, ito po yung mga bagay na kailangan po nating tandaan pag member ka po ni Unified. Napaka-importante po itong mga bagay na to na magkaroon ka po ng copy nito, either soft copy or hard copy. Okay. Ano ba 'yon? So first thing po is ito po isa sa mga common po na nakakalimutan po ng mga member po natin ni Unified, ito po yung username nila. Okay? Pag member mo ni Unified, di ba? Nag-a-ask yung ano mo, yung sponsor mo kung anong username mo na gagamitin. So ito po yung username po. So please make sure po na meron ka po yung copy po nito either sa cellphone mo or sa notebook mo, isulat mo. So wag lang pong sa uluhin kasi alam naman natin minsan nakakalimutan talaga natin kahit kami na matagal na sa negosyo, minsan nakakalimutan po namin yung mga username po namin. Kaya make sure po na meron po kayong sarili po kayong copy, okay? Next, ito po. Ito naman is forgettable naman to. Pwede naman to i-forget password. Pero mas maganda pa rin kung i-save nyo kasi makakasave ka ng oras dyan. Okay? So next, transaction password. Pwede din to i-forget sa loob ng system natin. Pero maganda rin kung meron kang copy niyan. So yan, isa po sa pinaka-importante. Yun pong rig code po natin or registration code. So yan po yung ibibigay po ng sponsor mo during nung ni-register yung account mo. So yan po yung binili mo na registration code. So make sure po na magkaroon po kayo ng copy niyan. Tapos email address, yan, isa din to. So email address, bakit po? Kasi minsan tayo, yung mga personal na mga transaction natin, ginagamit natin yung isang email lang. Okay? I highly suggest po na magkaroon kayo ng specific email para lang po sa Unified. Kasi pag yung personal email kasi natin kahit saan lang tayo pumapasok eh. 'Di ba? Kahit saan lang natin ginagamit yung personal email natin. So, ngayon, I highly suggest na magkaroon ka ng sariling email for Unified purpose only. Okay? Tapos yung mobile number, yan. Kasi ito kadalasang nangyayari. Minsan si boyfriend, si girlfriend, nag-away, di ba? Tinapon yung cellphone, binali yung SIM. Ang nangyari, yung number pala connected sa Unified, di ba? So kailangan kasi siya yung mobile number natin, okay? So yan po yung mga natin, yan po yung mga importanteng bagay na i-keep po natin or i-save po natin, okay? So yan, so ito po yung magiging topic natin today. Yan, so meron po tayong how to log in. So paano pa ba mag-login po sa ating eCash account? Tapos how to contact sa SR. Yan, so paano po ba i-message po yung ating customer support representative? At loading, paano mag-load? Yan, bills payment, remittance, ticketing, insurance, purchase products. So paano mag-purchase ng products? Yan, how to fund request. So, paano naman punduhan yung system po natin. So, yun po yung mga topic natin ngayon. So, ito yung itatackle natin ngayon. So, kung maaari, pwede kayong mag-take note, pwede kayong, yung tawag na, yung URTB natin, pwede nyo ito i-share sa mga kagrupo nyo, para meron matutunan yung kagrupo po natin, yung mga member natin ni Unified. Okay? So, simulan na po natin. So, paano po ba tayo mag-login sa ating eCash account? Yan. So, una po, yan. Open mo lang po yung mobile application. Yan. Open mo lang yung mobile application mo. Tapos, lagay mo lang po yung username at saka yung password mo. At saka, i-click mo lang po yung word na login. Yan. Klarong-klaro po yan Click mo lang po yan. So, pag click mo yan, so ito po yung unang lalabas Ito yung unang lalabas pag first time mo i-login yung account mo. In any device. Yan. So in any device, for example, yung account mo ito, ilalagin mo pag sa laptop, lalabas to. Yung account na to, yung yung mobile application mo, ilalagin mo sa ibang cellphone, lalabas talaga to. At isa pa, pag nag-login ka ng ibang internet connection, lalabas din to. Kasi one time na try ko, nung nakasama ko sa travel sa Korea, matagal na nakalagin yung application ko sa cellphone ko, pero nung pagdating namin doon sa Korea, nung try kong i-open yung system, gamit yung ibang internet connection doon, lumabas naman to uli. So wag po kayong magtaka kung lalabas to, okay? So normal lang po talaga yan. Yan, so ang kailangan mo lang gawin, i-take note mo lang po yung ito, yung reference number. Tapos, pwede mo siyang i-dismiss kasi magsisento ng activation code sa email mo. Yan, so punta ka lang sa yung email. So katulad yan, punta ka lang sa yung email, click mo lang yan, yung message na generate ng system natin. So pag click mo, so ito yung makikita mo, i-click mo lang yan, click to activate, yan, i-click mo lang yan. Pag click yan, so ito na. So pag tama yung reference number na na-click mo na na email,
ito yun, lalabas, activation successful. Kasi minsan double click natin, minsan, di ba, nag-resend tayo. So, nung pag-open natin, ang na-open natin, pero yung una pa rin. So, ang mangyayari, hindi siya magiging successful. So, ang magiging ano niya is failed yung activation. So, pero pag tama naman yung reference number, always make sure na tama yung reference number na nandun sa system na pinakita pag login mo at saka nandun sa email. Okay? So, yan. So, ganun lang po. Ganun lang po ang pag-login. Pagkatapos niyan, wala, tapos na. Ganun lang po kadali mag-login sa ating eCash account. Sobrang dali lang po talaga. Okay? Basta ano lang, basta meron ka lang correct copy ng yung username at password. Okay? Wag po yung ano, kaya yung sinabi ko kanina, meron kayong talagang physical copy or meron kayong copy sa cellphone nyo para ma-check nyo talaga yung ano, yung correct na ano, information doon. So ngayon, pangalawa naman, so dito na tayo sa contact CSR. So paano ba i-message ang ating customer support representative? Yan. So paano ba mag-message sa kanila? So unang-una, so create po tayo ng tinatawag po natin na support ticket. So support ticket po, ito yung parang magiging channel po natin para po ma-message sila. So yan. So una, open mo yung application natin. Yan. So pagka-open mo, nakita mo sa baba dito, baba sa login, sa baba ng login, yan, may nakalagay dyan, online support. Click mo lang yan. So pag-click mo, ito yung makikita mo. So dalawang option po dyan yung makikita. Mayroon pong tinatawag na create ticket at mayroon din pong view existing ticket. So ano ba siya? So yung create ticket, maggagawa ka po ng support ticket para sa ating CSR. Okay? So pagkatapos mo pong gumawa, mayroon po yung tinatawag na reference number. I-save mo po yun. Dito mo naman po gagamitin sa view existing ticket kung gusto mong i-check kung nag-reply na yung CSR sa'yo. Okay? So, since yung una mong gagawin is maggagawa ka pa lang ng support ticket, so yan yung i-click mo, create a ticket. So, dyan ka, papasok. Pagpasok mo, so ito yung lalabas. Yan, makikita mo. So, pilapan mo lang po yan. Di ba? Yan, so pilapan mo lang po yung pangalan mo, yung email na ginamit mo sa system, di ba? Tapos, check mo lang kung anong category. For example, kung bago ka ngayon ng member ni Unified, pwede mo itong gawin. Punta ka sa ano mo, customer support, yan. So marami kasing mga option dyan. So maraming mga ano para ma-check mo yung ano. So kung ano ba yung transaction na ipa-assist mo sa CSR natin. Yan. So click mo lang yan, customer support. Pagkatapos, click mo yung priority. So ano ba, gusto mo ba, nagmamadali ka ba or hindi? So pwede, i-high mo na lang, okay? Yan, so click mo yan high. Pagkatapos, account ownership, kung ikaw may-ari ng account, click mo lang ng check, tapos yung registration code mo. Okay? Tapos, yan, lagay mo na yung message. Yan. So katulad po nito, yung message po nang ginawa ko dito is, ito, good day po, bago member ako ng Unified, gusto ko po lang po sana kunin ang pre-insurance policy ko. So ilagay ko lang yung info. So nilagay mo yung info mo at saka info ng beneficiary. Diba? So at pag nag-message din po kayo sa CSR, konting ano po, konting konting lambing, diba? Konting lambing lang po sa CSR. Bakit ko po na sinasabi? Kasi sabi ko nga po, dati po akong CSR din po ako dati, kaya alam ko yung feeling po ng CSR talaga. Pag may mga client po na may mga client tayo na naiirita, di ba? Yung may mga client na nagagalit. So alam ko yung feeling na ganun. So kaya ako ngayon, pag nagme-message talaga ako sa CSR, naglalambing talaga ako. Hindi po ako nagagalit po talaga sa CSR. Okay? So ngayon, kasi alam ko po yung yung feeling talaga. So yan, ganyan lang po. Tapos, pag mayroon po kayong ID na gustong i-upload, yan. So lagay nyo lang po dyan. So yung ginagamit po natin na dito na ID is yung picture pala, is yung PNG po at saka yung JPEG. Yung JPEG po na walang E. So yung JPG lang. So pag JPEG kasi na may JPEG, so hindi siya tatanggapin ng system. At saka maximum of 2 MB lang po ng file lang size. So kung yung ang picture nyo po is 5 MB, so pwede nyo po yan i-crop nyo sa cellphone nyo or screenshot para lumiit yung capacity ng picture kasi 2 MB lang po yung kayang ng natin, ng system natin. Okay? Pagkatapos niyan, yan. Lagay mo lang po tong security code natin. So spam prevention na security code. So i-copy mo lang yan. I-copy mo lang diyan. Pagkatapos, click mo, submit. Yan. So yan na po. So pagka-submit niyan, so ito po yung lalabas. So ito po yung sinasabi ko kanina na merong lalabas na reference number.
ito pong lalabas na to, kopyahin niyo po yung reference number, either screenshot niyo or isulat niyo sa notebook. Ito po yung reference number na to kasi napaka-importante po nito. Kasi yung iba kasi ang ginagawa nila wala, pagkatapos nito close lang. So, pag tatanungin mo, ma'am, mayroon ka bang reference number para ma-check ko rin? Walang maibigay kasi walang reference number. Tapos magrereklamo kasi hindi na mag-reply si CSR. Paano malaman nag-reply na si CSR kung hindi mo na-save yung reference number? Tama? Okay, so yan. So, save niyo po yung reference number na yan. Yan. Pagkatapos, pwede niyo din po i-click tong view ticket ha. Pwede niyo din po yan i-click. Yan. Pero ito yung ito yung reference number, save niyo po yan para po sa future na gamit po natin. So ngayon, naka-create ka na ng e-ticket. Yan, ito po yung sinasabi ko na view your ticket. So, pwede po niya i-diretso view po diyan. Okay? So yan. So yan po yung makikita mo na message. Diyan mo na po makikita kung nag-reply na yung CSR. So kung hindi pa po nag-reply, pwede mo po ma-follow up diyan, okay? So yan po. So meron ka ng e-ticket. So paano naman mag-follow up sa CSR? For example, ito na mo to na change mo to so hindi mo na to nakikita. So paano naman sa CSR mag-follow up? So yan, so view support ticket. Okay? So ngayon, ang gagawin mo lang ulit yan, is pumunta ka doon sa online support natin. Yan, punta ka dyan. Pagpasok mo, so kung kanina, dito tayo sa create ticket. So ngayon, dito naman tayo sa view existing ticket. Yan, so dito na tayo. Okay? So pagpasok natin dyan, so dito mo ilalagay yung reference number. Okay, yung reference number kanina na kinopya mo or sinave mo, so dito mo siya ilalagay. So dyan. Yan, so dyan mo po ilalagay. Yan, so makikita mo na kung may reply na sa SSR. So ito po yung tip ko po sa inyo. Every time po nagagawa po kayo ng support ticket, yan. Every time nagagawa kayo ng support ticket, pwede niyo po i-follow up yan agad sa sa Gumigo naman natin na system, okay? So para doon is mapabilis yung yung proseso kasi ma-double check nila agad yun eh. 'Di ba? So yun yung kasi yung ginagawa ko, yung after ko mag-transact sa system dito sa support ticket, magbe-message naman ako sa Gumigo. Okay? Sa mga hindi po makapasok sa Gumigo, yan. Try niyo po sa website. Sa website po ng Gumigo. Kung hindi po kayo makapasok sa application, try niyo po sa website ng Gumigo. Okay? So ganun lang po. Tapos hanapin niyo po yung save niyo po number ng CSR tapos hanapin niyo yung CSR po, UPS CSR. Okay? So ganun lang po. So, ganun lang mag-view ng ng e-ticket. So, minsan din, pag naka-generate ang system natin ng email, so magsisend din yan ng link sa email mo. Okay? Pag nakapag-generate siya. Okay? Kasi minsan hindi nakaka-generate yung system natin eh. Yan. At saka po, suggestion ko lang din sa mga yung may mga gumagamit pa po ng Yahoo Mail, mas mabuti siguro i-change email nyo na yan to Gmail kasi mas mabilis talaga yung ng Gmail kaysa Yahoo eh. Okay? So ngayon, so paano naman tayo mag-load? Yan. So since meron ka ng system, naka-login ka na, so paano na ba mag-load? So unang-una po, para ka po makapag-load, dapat mag-convert to load ka muna. Okay? Mag-convert ka muna ng load pan mo. So paano ba yan? So una, ano ba yung process po ng convert to load pan? Yung e-cash po natin is yung pondo po yan para po sa pangkalahatan. Pero yung pondo po kasi ng load, iibang pondo po yun. So ibang load yun, ibang pondo. So ang gagawin po natin, yung pondo po natin sa pangkalahatan na e-cash, magko-convert po tayo, ilalagay natin doon sa load wallet natin na pondo. So yun po yung convert to load pan na process. So ang kagandahan po kasi nito, every time po na mag-convert ka, meron ka ng automatic dyan na 2%. Diba? Kung nag-convert ka ng 1,000, meron ka na agad 20 pesos na income. So ganun po kaganda yung negosyo natin. So ngayon, click mo lang po yung min menu natin. Yan po yung min menu natin, no? Yung may tatlong linya na yan. So click mo lang po yan. So pag click mo, so makikita mo yung mga services natin, makikita mo yung pangalan natin. Yan. So click mo lang yung remittance. Diba, loading pa tayo pero kailangan natin muna pumunta sa remittance. Bakit? So, so ito din pala, pag bago ka ngayon sa system natin sa version 1 at saka sa version 3, so pag bago ka, meron lalabas dito na yung sa KYC. Ano ba yung KYC? Ano pa yun? Know your client or know your customer. So kailangan po kasi yung requirement po yun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So madali lang po yun. Mag-upload lang po kayo ng information nyo tapos i-upload nyo po yung ID nyo at saka yung selfie with ID.
So iba po kasi 'yun. Ang iba kasi pag nag-upload kayo ng selfie with ID, yung ID po i-clear yung konti sa sa camera para yung clear yung information niya. So 'yun po. So pagkatapos niyan, upload din po kayo ng mag-upload po kayo ng video selfie sa Gumigo naman. So siguro sa mga next na so ipapakita natin dito kung paano mag-message doon sa sa selfie video ng CSR para i-upload mo yung yung video mo. Okay, pwede naman po sa mga grand upline nyo, sa mga grand upline. Pero mas maganda doon kasi doon yun na yung magiging natin doon na i-upload natin yung mga video sa selfie. Tapos yung video selfie mo, so bali 15 seconds yun yung haba yun. Tapos meron kang 5 seconds na ilalapit mo yung ID mo sa sa camera para clear yung information. Okay? Kasi pag hindi yung clear na information, hindi kasi yung tatanggapin ng ng CSR. Okay? So yan. Tapos for example, pag palagay na lang natin na okay na yung KYC mo. Okay? Na okay na yung KYC mo, so pwede ka nang makapasok sa remittance. So pagpasok mo sa remittance, click mo yung remittance. So dalawang option dyan yung makikita mo. So may sending at saka payout. So yung sending po, ang ibig sabihin po niyan, yung pera po mula po sa system natin, itra-transfer po natin or ilalabas po. Yan po yung sending. Tapos yung payout naman, yung pera pong galing sa mga partners natin, ipapasok po yan sa system natin. Yan po yung payout. Okay? So para clear po sa lahat. Okay. So ngayon, since ang gagawin natin, yung pondo natin ililipat sa sa load. So gagawin natin, punta po tayo sa sending. Yan, sending. Punta tayo diyan. So pagpasok mo diyan, so makikita mo naman yung mga services natin diyan sa sa remittance, yung mga partners natin. So puntahan mo lang yung convert to load pan. Yan, puntahan mo lang yan. Pagkatapos, enter mo yung amount kung magkano gusto mo i-transfer. Okay, so nasa sa iyo na yon. So, kung nag-transfer po kayo, huwag niyo po ilahat ha. Huwag niyo po ilahat yung lahat ng pondo niyo sa e-cash. Huwag niyo po ilahat sa pondo pag-transfer sa load wallet. Kasi pag na-transfer na yun, hindi na po yan pwedeng ibalik sa e-cash niyo. Okay, so yun po. Pag nag-transfer po kayo, paunti-unti lang, wag buo-buo. Okay lang yun kung gusto mo lang mag-load in, pwede yun buo. Pero kung gusto mo i-maximize lahat ng services natin, paunti-unti lang. Okay, so yan. So, enter mo lang yung amount. Pagkatapos, transaction password, yan. Pagkatapos, click mo lang submit. Yan, sa baba, may nakalagay ng submit. So, click mo lang yan, submit. Pag submit mo, ito na po yan. So, lalabas na po yan. Okay na po, ibig sabihin na-convert na po yung yung amount na gusto mo i-convert papunta sa load mo. So, yan. Click mo yan, okay. So, yun na po. Ganun lang po siya kasimple na pag-convert po ng load, pag-convert ng e-cash pan mo papunta sa yung load wallet. So ngayon, meron ka ng load. So ano nang gagawin natin? So pwede na tayong magkapag-load. Okay, so unang gagawin natin is mag-convert tayo ng regular load. Yan, so yung regular load, mag-load tayo ng regular load. Yan. So, ano mong gagawin? Punta ka sa system mo. Click mo yung main menu natin. Guys, paulit-ulit, yung natin dito, paulit-ulit lang. Di ba? Click mo lang yung main menu natin. Tapos, punta ka na ngayon sa loading. So, kung kanina, nag-convert ka, pumasok ka sa remittance, ngayon, na maglo-load ka na, pasok ka na naman sa ating loading. Okay? So, pagpasok mo sa loading, dalawang option po dyan, makikita nyo, e-loading at saka international. So, since yung ilo-load po natin is local, so dito po tayo sa e-loading. Yan. So, dyan po tayo. Okay? So, pagpasok natin dyan, yan po yung makikita natin sa ating e-loading. So, meron po tayong regular load. Yan. Meron din po tayong special at saka merong prepaid. So since yung ilo-load natin is regular, so dito po tayo under sa regular. Yan. So click mo lang yung telco, kung anong telco ba gusto mong i-load. Yan. Pagkatulad nito, Globe. Click mo lang yung Globe. Pagkatapos, enter mo lang yung amount, yung number, at saka yung transaction password. Yan. So may mga din po, may mga plan code po dito ha. For example po dito sa sa Globe. So pinaka-minimum po dyan is 10 pesos. So pwede dyan 11, 12 hanggang 60, gano'n. Ganon. Pero pag pag sa Smart or sa Sun kasi is pag 10, 15, 20. So gano'n siya. Hindi siya pwedeng mag-load ng 11, 12, 13. So gano'n. Okay? So yan. Click mo lang, submit. Pag click niya yung submit, so ito na yung lalabas. Confirm mo lang. So always make sure guys kasi ito yung ito yung para maiwasan po natin yung tinatawag po natin na human error. Ano binang human error? Yung sa sobrang kampante natin akala tama yung information na nalagay natin pero mali pala. Okay? So take note po guys.
always double check information kung tama ba. Kung katulad po nito, double check niyo po kung tama po yung number bago niyo po i-click okay. Pero kung tama naman, pwede niyo na yan i-click agad okay. Yan, pag-click niyo okay, successful na po yung loading niyo. Yan, di ba? So ganun lang po siya kadali. So click mo lang yan ulit, okay. Yun na, tapos na po. Ganun lang po kadali po mag-load ng mag-load ng tawag niyan, mag-load ng regular, di ba? Tapos pag naman, ang ginagawa ko, for example, sa tawag niyan, special load, yan, sa special load. So ang ginagawa ko pag special load, pag nag-load ako, tapos yung lalabas is transaction posted, ang ginagawa ko, iloload ko lang yan uli. Pag may lalabas na transaction posted, bali dalawang beses ko siyang iloload, pero yung isa lang talaga, yung pangalawa, yun lang yung maload, pero yung una, maro-roll back din yan sa system mo pag transaction posted. Yun yung ginagawa ko sa Usually nangyayari yan Sun at saka Smart. Pero kanina nag-load ako ng Globe na transaction posted, so inulit ko na lang ulit, so na-load na siya. So ganun po siya ka-simple pag sa special load. Yan. Tapos dito na tayo sa signal. So ito yung signal naman, so kasi maraming gumagamit ng signal So ito yung process po. Ito po yung pinapalo ko po na process every time po maglo-load po ako ng signal. So una po, nire-register ko po muna yung yung signal account number nila doon sa Smart or Sun number na meron ako. Okay? Para po doon dumating yung electronic pin. Okay? Para doon dumating yung electronic pin. Katulad po nito. Yan, katulad po niyan. 'Di ba? Ayan, may nakalagay signal, tapos registration code, tapos yung yung account number ng signal. Registration code, register. Yan. Signal space reg space account number. Yan. So yan po yung i-send niyo po yan sa yung nakikita mo. Yan. So i-send niyo po yan sa 5353 using Smart or Sun number. Dapat po kung meron kayong regular load, mas okay kung meron kayong regular load nito. Okay. So yan. So pag po yan, pag na-register mo na po yan sa cellphone number mo, katulad nito, ito na po yung lalabas sa baba. Yan. May po dyan, account number, yan, has been successfully administered to your number. Yan. So pwede na, pagkatapos mo ma-register, pwede mo na itong loadan galing sa system natin na electronic pin na signal. Okay, so pwede na po 'yan. So ito, since na-register na to sa number ko, so pwede ko na 'yan mag-load. So saan tayo papasok? Yan. So punta ka lang sa system mo. Yan, pagpasok, punta ka doon sa main menu. Yan, nakikita mo main menu. Tapos punta ka sa loading. Yan. Sa loading, pagkatapos diyan, punta ka sa i-loading. Yan. Pagkatapos, so kanina sa regular, yan, dito sa kabila, yan. Pero ngayon, since sa prepaid tayo, yan, dito tayo sa prepaid, yan. Diba? So, prepaid, click mo lang kung anong card type, yan. So, click mo lang. So, others, since na yung signal makikita mo sa others, so click mo lang yung others. Pagkatapos, load type, pili ka na dyan kung ano bang ilo-load mo. So kung katulad nito, yung ilo-load is signal. Yan. So click mo lang yung signal na yan. Tapos enter mo yung number. So ito, kung nakikita nyo, yan, yung nilagay ko na number dyan is yung globe number ko. Yan, yung globe number ko. Pero hindi darating yung hindi dadating dyan yung tawag niyan, yung electronic pin. Kasi hindi dyan naka-register yung hindi na register dyan yung account number. Okay? So yung para naging successful yung transaction ko dito, yung number na sana ginamit ko, yun yung ginamit na transact ko ulit, dumating po yung electronic pin doon. So katulad yan, enter mo lang number, for example, Sun or Smart, tapos transaction password, tapos submit. Yan, pag submit, ito po yung lalabas, yan. So ito po yung ito yan, yan po yung electronic pin na gagamitin po natin pag register natin. So pag nung yung ginamit ko yung Globe, hindi po siya dumating. So nung ginamit ko po yung Smart or Sun, dumating po ito po 'yon. Diba? So may dito, may instruction na binigay sa system natin, pero since na-register mo na yung na-register mo na yung account number ng signal sa Sun number mo, pwede mo na tong hindi sundin. Ang gagawin mo na lang, ito na lang. I-type mo na lang signal space
yung ano yung pin, electronic pin na dumating. O yan. So yan na yung ano, yan na yung ano mo, yan na yung i-register mo naman sa 5353, send mo via using Smart or Sun. So yan. Okay, so katulad nito, ito na, nag-send na ako. So may nakalagay na sa baba, oh, your load request has been confirmed. Yan, account number will be loaded with ePIN. Yan, transferred shortly. Yan. So yan yung ano, yan yung naging successful na transaction sa Signal. So yan, nakita niyo sa baba. Yan, no? Nakita niyo sa baba. Signal space PIN number tapos send to 5353 using Smart Sun number. Okay? So yan po. Ganun lang po siya. So pagkatapos, so yan na. Malulod na yon. So ngayon, bills payment naman tayo. So dito po sa bills payment, ipapakita ko lang po is ano lang, isang bills lang kasi halos magkapareha lang yung transaction ng ano ng bills pareha lang, halos magkapareha lang. So yung naiba lang doon sa mga naano ko is dito sa Cebu na MCWD at saka sa NSO, yun lang yung naiba. Okay? Pero yung most of the doon, billers doon halos magkapareha lang. Okay? Kaya isa lang yung ipapakita ko sa inyo ngayon, ito yung sa telecom ng Inob. Yan. So, ano bang correct pagbasa dyan? Inob or Inobe? Yan. Inob na lang. Inob. Yan. Para medyo social. So, yan. Punta ka lang sa iyong system. Pagkatapos niyan, punta ka sa main menu. Yan. Pagkatapos, click mo yung bills payment. Yan. Hanapin mo si bills payment. Pag nakita mo na si bills payment, click mo yan. So, makikita mo na yung mga option dito. So, since si Inob is under sa telecom. So, click mo yung telecom. Yan. So, pagkatapos niyan, select ka lang ng biller. So, select mo si Inob. Yan. Nandyan si Inob. Oh. So, tapos, enter mo lang yung information. So, yan. So, ito ano ba yung mga information natin dito? So, yung account number, yung pangalan ng yung account number, tapos yung amount. So, pag yung amount, guys, dito, mamaya, discuss ko mamaya. Yan, tapos transaction password, tapos submit. Yan. Submit mo lang. So, pagkatapos mong submit, yan. So, ito na. I-confirm mo na. So, i-confirm mo na. I-double check mo yung information. Lagi kong always double check yung information na every time magta-transact ka po sa system po natin para maiwasan po yung human error. Okay? So, pag okay naman yung information, pwede mo na yung click yan, confirm. Okay? So, pag confirm mo, so, pwede mo na ma-view yung resibo. Yan na yung resibo natin. So, i-click mo lang okay. So, yan na po yung resibo po natin. So, may iba nagtataka, sir, bakit GPRS po yan? Di ba Unified tayo? Yan, si GPRS po is yung po mother company po natin ng Unified, si GPRS. Yan, so kaya po meron po yung GPRS. At saka tawag nito, tip ko lang po sa inyo, yan na yung system nyo natin scroll nyo, lalo na pag wala pa yung pondo. Napakagandang scroll nyo, i-ano nyo yung system natin para makuha nyo lang po yung flow. Diba? Makuha nyo lang po yung flow kung paano gumagana. Diba? Teka lang. Kasi ang daming nagbi-message. Yan. So ito na po tayo sa general rule po natin. Yan sa sa bills payment. Yan. So kung maaari po, 1 month bill lang po yung tanggapin nyo. Okay? So kasi may mga bill na mayroong disconnection notice, so, 'di ba? So wag po kayong tumanggap ng mga bill na may mga ganun, may mga disconnection notice, may mga due date, 'di ba? Iwasan po natin na may mga bills na mga ganun, okay? Tapos yung always double check yung information, lagi yan po lagi yung lagi na-advise po sa mga bago na double check always yung information kasi normal lang magkamali pero pwede naman maiwasan pag nag-double check po tayo. Okay? Tapos enter nyo lang yung exact amount. Yan, yung exact amount. So for example, katulad kanina, meron siyang 0.18. So enter nyo po yung 0.18. Huwag po kayong for example, 91.18. So huwag po kayong maglagay ng 92. So kung 91.18, yun po yung ilagay nyo na exact amount. Okay? Yan, tapos 3 to 4 processing days po tayo pero may mga ibang billers din po tayo na real time, okay? So yan, yun lang po yung sa bills payment. So ganun po siya kadali. Actually, madali lang yung bills. Madali lang yung bills. Basta aralin niyo lang po, paulit-ulit niyo pong aralin yung system. Pag wala kang pondo, yun yung pinaka-the best part na aralin mo yung business kasi wala ka pong sasayang na pondo every time po nagtatransact ka kasi hindi naman yan mag-go. Okay? Yan lang po.
So next, so remittance na po tayo. So remittance send, so ano, sabi ko kanina, pag remittance send, yung perang po galing sa pondo mo sa eCash, ita-transfer mo or ipapasa mo sa mga partners natin. No? For example, katulad nito, remittance send, sa una ba yung una dito is yung eCash to eCash po natin. So ito po yung sarili pong eCash po natin ha. So ito po yung ano natin, sarili pong remittance po natin. So ito po yung nagpatunay po na wala pong problema yung system natin. Kasi kung may problema po, marami pong failed sa transaction nito. Pero since 2014 po hanggang ngayon, wala pa po itong failed na transaction. Ibig sabihin po, wala pong problema sa system natin. Okay? Yan. So punta po kayo sa eCash to eCash. Yan. So punta ka lang po sa system natin. Hanapin mo yung main menu. Yan. Tapos punta ka sa remittance. Yan, si remittance. So may dalawang option dyan, si send at saka si payout. Punta ka sa send, tapos hanapin mo si eCash to eCash. Yan. So si eCash to eCash, nasa pinakataas talaga yan. Okay, so eCash to eCash, click mo yan. Tapos enter mo lang yung reg code yan. Enter mo yung registration code. Yan. Tapos enter mo yung amount kung magkano yung gusto mong i-transfer. Tapos transaction password. Ganun lang. Di ba? Sobrang simple lang. Ganun lang. Tapos submit mo na. Pag-click mo lang submit, yan. Ito na yung lalabas. Click OK mo lang. Yan. So yun na. Tapos na yung transaction. Tapos na ang boxing. Sobrang dali lang. Yung perang transfer mo, papasok na automatic agad yun sa account ng beneficiary. Kung sino yung reg code, yung sino yung may-ari na nilagay mo na reg code doon. Papasok agad yun. Just sa seconds lang. Sikan. Walang yes. Sikan lang. Sikan. Diba? Just sa seconds lang po pasok na yun sa beneficiary. Ganun po kadali yung natin remittance pag eCash to eCash. So ngayon naman pangalawa is po yung eCash padala. So ano naman yung eCash padala? Kung yung eCash to eCash po natin is fix yung price na 25 pesos, yung eCash padala naman is bracketing siya. So para siyang pricing ng ng Palawan. So ang kagandahan lang po nito kasi pag sending ka, automatic meron ka na agad na 20% na income doon sa service charge. So for example, ang nag-charge siya ng 100 pesos. So automatic, meron ka ng 20 pesos na income doon pag sending ka. Okay? So yun po yung kagandahan po ng eCash padala natin. So kahit hindi na tayo mag-add on dyan, automatic po, meron na po tayong income. So yan, eCash padala, pagkatapos, punta ka sa main menu. Yan. Tapos punta ka sa remittance. Pagpasok mo sa remittance, punta ka sa send. Yan. Pagkatapos, hanapin mo si eCash padala. Yan, si eCash padala. So pag nakita mo na si eCash padala, so enter mo lang yung informations. For example po, pag bago pa lang yung yung bago lang pa lang yung client, yan, pwede i-register niyo po muna dito, register new client. Yan. So pero pag meron na, pwede na sa search. So may option diyan, makikita mo register new client or search. Pero pag bago pa lang, click mo yan, register new client. Okay? Diyan mo i-register yung information ng client. Yan. So pero pag meron na, pwede mo na i-type yung pangalan, katulad nito, yung buong pangalan. Kasi pag for example yan, ito, Christian Ayan Salazar Casuela, pag i-type ko lang po dyan, Christian Casuela, wala pong lalabas na information. Okay? Pero pag i-type ko po yung buong pangalan ko, Christian Ayan Salazar Casuela, meron po yan, lalabas po yung mga information. Click mo lang yan, i-type mo lang yung pangalan. Take note po ha, pagkatapos nyo i-register yung information, i-search nyo po dito katulad dito. Kasi yung minsan yung iba, akala na-type na-register nila, akala nila, okay na. I-search mo muna po. I-search mo muna. Katulad nito, i-search mo yung pangalan. Tapos yan. Pag-search mo, so ito na po yung lalabas na information. So yan, i-click mo lang po yan, yung nakita na file. Tapos, click mo set as sender. Yan, set as sender mo. Tapos, yan. Yan na yung pwede ka nang maglagay din ng beneficiary. Katulad kanina, kung bago, register new client. Pero pag meron ng information, enter mo na lang yung pangalan. Okay? Complete din po yung ilalagay mo na pangalan dyan. Tapos, i-click mo, search. Pag search, ito na yung lalabas na yung information. Yan. Click mo lang yan, tapos set as sender. I-click mo set as sender. Pagkatapos, yan. So, ito na yung lalabas na next file niya. So, additional information lang na kailangan dito. Ano ba? Kailangan company ID. So, ito, ginamit dito, company ID lang di ba? Company ID, tapos yung registration code, di ba? Tapos yung amount, kung magkano yung amount, tapos yung transaction password, di ba? Tapos submit. Yan. Submit. Ganun lang. Pag submit mo, double check sa information again,
Tapos click mo confirm. Pag confirm, yan na po yung tracking number or transaction number. Yan. So yung transaction number po natin, sobrang bilis lang po siya sa ulo. Kasi yung pinakaunang number dyan po is registration code mo. Tapos yung nasa dulo na number 3, ibig sabihin nun, pangatlong transaction niya. So kaya, registration code, tapos 3, tapos INI. So kaya pwede mo na siyang claim sa mga for example, mga partners natin, mga member ni Unified, katulad ng mga corporate partners natin na Tambunting, mga di ba, mga Raquel Pawn Shop, Tambunting Kahira ng Bayan, other RD Pawn Shop, di ba? So yan, pwede mo na ma-claim doon. O yan. I-cash padala. Di ba? So yan lang, ganoon lang siya kadali. Yan, click mo lang okay. So ito na yung pwede na ibigay mo sa client mo para pirmahan nila. Para pirmahan mo yung copy sa side mo, di ba? Tapos bigay mo sa kanila yung side nila. Yan, pwede mo din po send screenshot yan sa email. So depende kung ano sa yung kasi importante lang dito yung tracking number. Yan, tracking number. Diba? Tapos alam mo na yung information. Ganun lang. Ganun lang guys. Yan, di ba? Ngayon, so credit to bank. So ito, credit to bank naman, transaction from our system sa eCash natin papunta sa mga bank account. Okay? So ito yung normally ginagamit ko pag nagta-transfer ako ng income po sa Unipad, transfer ko sa bank account ko. So ito yung normally ko ginagamit. Okay? So ito yung credit to bank. Yan. So yan. Pasok ka lang yan sa main menu. Pagkatapos punta ka sa remittance. Pagkatapos click mo yung remittance send. Yan. Pagkatapos click mo yung credit to bank. Yan. Tapos enter mo lang yung yung pangalan. Yan. Yung pangalan pag naka-register na, enter mo lang yung pangalan. Ang usually ginagawa ko guys, pag transaction katulad nito, pangalan ko na lang ginagamit kasi di ba may mga transaction tayo na kailangan pa mag-upload ng ID. So ang ginagawa ko, pangalan ko na lang yung ginagamit ko kasi meron akong information hindi na magte-take ng oras para mag-input pa ng ID, magpa-approve pa ng ID. So ngayon, pangalan ko nilagay ko dyan, meron akong information, meron akong ID, so madali na lang. Okay? So yan, click mo lang search. Hanapin mo yung pangalan mo, tapos iset mo as sender. Yan. Ngayon, yung beneficiary naman, kung meron na information, pwede mo nang i-search. Pag wala pa, register new client. Pero pag meron na, search. Yan. Search mo lang. So ito na, lalabas na yung information ni beneficiary. Click mo lang po yan. Pagkatapos, yan, lalabas na po yan. Click mo lang po set as sender. Yan. Pagkatapos, yan, ito na po yung lalabas niya. So magdadagdag lang po tayo ng information dito na kailangan. So ano ba yung mga information na kailangan? So first, mag-select ka kung anong bangko ka ba magsisend. So dito mo rin makikita po si PMaya, si GCash. So dito mo rin po makikita, okay? So click mo lang kung ano bang bangko, katulad po nito, Philippine Savings Bank, yan. PS Bank, yan. Click ko lang yan. Pagkatapos, additional information na kailangan. So sender's address, nationality, birthplace, nature of work, source of fund, yan. Tapos, saan galing? Philippines, yan. Tapos, choose ID, yan. Dito, katulad dito, so wala pang ID. So, gawa ka po ng ID, yan. Click niyo po, add new ID. Pagkatapos, choose ka po kung ano ba yung ID na meron ka. So, mas maganda po yung mga primary ID Yung mga primary ID, yung mga passport, yung mga UMI, di ba? Mga driver's license. So, yun po yung mga primary ID po natin. Ayan. So, dito, may makikita ka po dito, yan. Yan po, may mga driver's license. Yun po yung mga primary ID natin. So, dito, passport. So, yan, passport natin gagamitin. So, enter mo lang po yung ID number. Yan, makikita mo ID number. Tapos expiry, kailan po siya mag-expire yung passport mo. Yan, malapit na po mag-expire. 2 years na lang, mag-expire na yung passport ko. Buti na lang natapakan, di ba? Yan, tapos upload ka po, choose ka po kung saan mo nilagay mo yung picture mo ng yung ID. So, click mo lang yung choose, tapos pag na-choose mo na yan, makikita mo na tong picture ng passport mo. Okay? So, next, upload mo na lang. Pag-upload, so ito po yung lalabas dyan. Upload successful. Yan. O, click mo lang okay. Yan. Pero may lalabas pa dyan ulit. Your identification card is
successfully submitted for verification. So ibig sabihin po nun, biniverify po ng CSR yung authenticity ng ID mo. O kung yung ID mo is blurred or may mga information na deklaro, so hindi po yan tatanggapin po ni CSR. Bakit po mayroong ganun tayo? Kasi po, nagko-comply po tayo sa requirement po ng Bangko Sentral. Kaya mayroon po tayong mga ganyan. Okay? So, click mo lang yan, okay. So, pag na-approve na po yung ID niyan, so, ito na po yung lalabas. Makikita nyo na po. Pwede nyo na po i-input po yung input yung account number, tapos yung amount, tapos transaction password. So, yung pinaka-minimum po na amount na pwede pong i-send dito is 200 pesos. Yan. So, 200 pesos po yung pinaka-minimum. At saka yung pinaka-maximum naman po is 50,000. So, take note po guys, lahat po ng transaction po na itong sa remittance send, up to 50,000 po lahat yan kasi pumapalo po tayo sa protocol po ng AMLA na Anti-Money Laundering Act na 50,000. Okay, per transaction po yun. Okay. So yan, transaction password tapos submit. Submit mo lang. Pag submit, yan. So ito na yung makikita. Double check sa information again. Laging ko yung sinasabi, always double check sa information. Okay? So wag maging magaling po. Wag maging acne. Di ba? Wag maging acne. Wag maging magaling. Yan. So, enter mo lang yung transaction password, pagkatapos confirm. Yan, pagkatapos, yan na. Ito na, transaction successful. So, pwede mo nang ma-view yung resibo. Yan, view receipt. So, yan na yung resibo po. Yan na po yung pwede natin ibigay sa client natin. So, yan po yun. So, ito po usually, sabi ko kanina, yung usually na ginagamit ko sa pag nagta-transfer ako ng, income sa Unified papunta po sa bank account ko. So, yan po. So, ngayon, Cebuana naman po tayo. Yan, Cebuana Send. So, una pong gawin, punta ka sa account mo. Click mo yung main menu. Pagkatapos, punta ka sa remittance. I-click mo yung remittance send. Pagkatapos, click mo si Cebuana. Yan. So, click mo si Cebuana. Pagpasok mo kay Cebuana, so, pwede katulad sabi ko kanina, pag yung sender is wala pang information, maglagay ka ng information. Pero pag meron na, pwede mo nang i-search. Okay, so so sa Cebuana, makikita mo dito, may iba't ibang option dito. So yung una, yung may naka-highlight na red, yun po yung sending. So ibig sabihin po yun, magsisend po tayo ng pera niyan. Tapos yung kabila po niya is amen. So ano po yung ibig sabihin po ng amen? Hindi po yung amen na magmamano ha, hindi po yun. So yung amen po dito, ibig sabihin po, pwede po natin palitan yung beneficiary or pwede po natin i-correct yung information ng beneficiary. Ganun po yung amen, okay? Tapos yung cancel naman, so ang mangyayari po dito, pag in-cancel mo yung transaction mo, lahat ng amount, including po yung service charge, mababalik po sa system natin. Tapos yung refund, ang mababalik niya po kung magkano yung pinadala pero yung service charge hindi po mababalik. So ganun po yung diferensya ng amen, cancel at saka refund. Okay? So para klaro po sa ating lahat. So ayun, since ngayon ang gagawin po natin is sending. So dito po tayo sa sending. So click mo lang yung sender, yan. I-search mo lang yung pangalan at saka yan, pangalan mo at saka last name. So hindi siya katulad kanina, i-search natin buong pangalan dito, separate yung pangalan at saka last name. So, search mo lang. So, marami po talagang dyan. Marami pong pangalan ko. Kasi nung bago pa po yung Cebuana kasi gusto ko matutunan talaga yung Cebuana. Kaya ang dami kong ginawang mga nagre-register ng mga pangalan. Yan, ito. Pero ngayon, hindi na. Pag once naka-register ka na sa system mo ng information, pag nag-register ka ulit, magsasabi na yung system na already registered. Okay? So, ito dati ito nung nagsimula pa kasi yung Cebuana. Ito yung mga information ko. So, click ka lang, pili ka lang dyan. Yan. Tapos, set a sender. Set mo lang a sender. Yan. Tapos, yan. Pwede ka nang mag-search ng beneficiary. Kung meron nang na-register, pero kung wala pa, register new client. Pero pag meron na, click mo na lang yung beneficiary. So, katulad po nito, meron ng mga may mga beneficiary na information. So, click mo lang yung kung sino yung beneficiary. Tapos, set as beneficiary mo lang. I-set mo lang siya. Yan, pagkatapos. So, ito na yung lalabas niyan. So, enter mo na lang yung currency. Isa lang man option dyan, Philippine Peso lang eh. So, yan. Enter mo lang yan. So, pagkatapos, enter mo yung amount kung magkano yung gusto mo i-send. Yan. Pagkatapos, submit. Yan. So, pagka-submit mo,
ito na, lalabas na siya. Always double check sa information kung tama or mali. Okay? Kung may tama or may mali. May tama or may mali. Basta double check yung information dyan. Okay. So, enter mo lang transaction password. Tapos confirm. Pag confirm mo, so may darating na ano dyan, verification either sa email mo or sa number. So, puntahan mo lang yung email mo. Punta ka sa email mo, hanapin mo yung Cebuana transaction doon. So, pag ito, katulad niya na mayroong nag-send sa number, yan. Yan. So, yan yung ano, yan yung tawag yan, yan yung code na ilalagay mo dito sa transaction natin sa Cebuana. So, yan, ilagay mo lang yan, yung verification code, tapos click mo, verify. So, pag verify mo, so ito na yung ano, ito na yung transaction, tapos na po siya. Pero ngayon, sa bagong process po natin sa atin ngayon sa system na yon, so it takes mo na ng ilang minuto, okay? So ang ginagawa ko para mas mabilis po yung ano generation ng ano ng reference number, ang ginagawa ko kasi ito nakikita niyo sa baba, yan yung P001 na yan, tapos PY yung dulo. So yan po yung reference number na kailangan nating ibigay doon sa ano, ilagay doon sa fill up form ng Cebuana. So ang ginagawa ko katulad nito. So ngayon, yung bagong ano natin sa Cebuana kasi yung may it takes ano muna minuto eh. So ang ginagawa ko para mas mabilis, ito yung ginagawa ko. Magme-message ako sa CSR, tapos ang sasabihin ko sa CSR, ganito lang, simple lang. Good day po, nag-transact po ako ng Cebuana Send ngayon. Follow up ko lang po yung transaction ko sa Cebuana Send. Ito po yung reference number, yan, yung transaction number. Yan, ibigay ko lang yung ano, transaction number, yung mahabang number na yan. So yan yung ibibigay ko, yung mahabang number na yan. Yan, so yan yung ibibigay ko sa CSR, tapos thank you po, God bless. Ganon. Ganun lang yung sinesend ko sa CSR sa support ticket. Pagkatapos nun, punta ako sa Gumigo, mag-message ako sa Gumigo, ang sasabihin ko naman sa Gumigo, good day po, sa Gumigo CSR natin, good day po, follow up ko lang po yung transaction ko sa Cebuana Send. Ito po yung, nakagawa na rin po ako ng support ticket. Ito po yung reference number ng support ticket. Ganun lang. Ganun lang po, kasimple. Ilang minuto lang nandyan na yun. Meron ng tawag niyan, meron ng reference number. Ayan. So merong reference number kasi na-try ko minsan yung ano, yung sasakyan ko kasi na flat yung gulong. So ang good news, hindi ako makahingi ng tulong kasi si Ma'am Karen, yung upline ko, yung run upline po namin, nano din, coding siya, hindi siya makabiyahe, di ba? So wala akong ibang option. Ang good news, yung cellphone ko 5% na lang yung battery. Tapos yung cellphone ko pa, mabilis na lulubat. 5% na lang yung battery. So ang ginawa ko, kasi wala rin akong dalang pera eh. Ang ginawa ko, nag-transact lang ako sa system natin using Cebuana. Yan. Nag-transact ako sa system natin using Cebuana. Yan. Pagkatapos ko mag-transact, yung battery 3% na lang. Di ba? 3% na lang. Tapos nag-create ako ng tawag nito? Support ticket sa CSR. Saktong-sakto, natapos kong ilagay yung reference number sa fill up form ng Cebuana, low-bat yung cellphone ko. So, ibig sabihin, in just a short of time na nabigyan ako agad ng reference number ng system natin. So, ganun lang po. Yun lang yung gawin nyo. Create kayo ng support ticket sa CSR, tapos follow up nyo sa Gumigo. So, yun yung usually lang ginagawa ko. Parang, minsan nga, pag nag-message ako sa CSR, at nag-follow up na ako sa Gumigo. Magre-reply na yung CSR sa Gumigo. Na-replyan na po to, sir. Yan. Ganun po. Mabilis siya. Sa akin ha. Ewan ko lang sa inyo. Baka pinagalitan nyo sa CSR. hindi kayo na agad, di ba? Pero lang po. Basta lang. Pag kayo sa CSR, smile lang, di ba? Kasi wala naman tayong magagawa dyan eh. Hindi, smile lang tayo, di ba? So yan lang po. Yan, so click mo lang yan, okay. So ito na po yung ito na yung resibo niya. So yan na po yung pwede mong ibigay doon sa beneficiary mo. Okay? So yan din po yung ginagamit ko ngayon sa every time na nagpapadala ko ng pera sa parents ko sa Bohol, yan, Cebuana yung lagi kong ginagamit. Yan, so Cebuana. Okay? So yan, ngayon, Western Union naman tayo. So ngayon, punta ka sa system mo, puntahan mo yung main menu, click mo yung main menu.
Tapos, click mo rin remittance. Pagkatapos, yan, click mo yung remittance send. Hanapin mo si Western Union. Yan, si Western Union. Oh. So, hanapin mo si Western Union. Yan. Tapos, lagay mo lang yung pangalan pag mayroon na ang information. Pero pag wala pa, yan, pwede mong i-register. Pero pag mayroon na, lagay mo lang yung pangalan dyan. Tapos, click mo search. Pag search nyan, so ito na yung lalabas. Lalabas na yung information. Click mo lang yung information. Tapos, iset mo as sender. Yan. Pagkatapos nyan, search mo na lang yung yung beneficiary. Yan. Pag mayroon na, search. Pag wala, mag-register. Okay, search. Tapos, yan, pangalan ng beneficiary, click mo. Set mo as beneficiary. Yan. Pagkatapos, so yan, mayroong dyan, may tatlong option dyan sa taas, makikita mo. Yan. Dito tayo. Dito, may Western, may pending, may done. So, pagkatapos kasi nito, may pending pa siya para i-check ng CSR kung yung ID ba is hindi blurred, okay? Or tama ba yung information sa ID. Okay. So ngayon, ang mga additional information kailangan dyan, occupation, relationship to beneficiary. So yan po, nakitang-kita po yan ha. Kasi may mga nagtatanong, so ano ba ilalagay ko na information dito? Sa beneficiary po ba or sa sender? Yan, kita-kita po yan. Relationship to beneficiary, ibig sabihin po, information po yan ng sender. Okay? Tapos name of employee, yan. Tapos source of fund, tapos country of birth, yan. Nationality, yan. Yan yung mga additional information lang na kailangan. So, tapos choose ka ng ID. So katulad nito na mayroon ng mga ID na approve, so pili ka na lang kung anong ID mo gagamitin. Tapos enter mo yung amount. Yan, enter mo yung Sun Philippines, yan. Submit, mag-submit yan. Yan, ito na yung makikita mo diyan. Yan. So enter mo na yung double check sa information ulit. Enter transaction password. Confirm. Yan. Pag confirm mo, so ito na yung lalabas. Yan. So okay, click mo yan okay. So after mo na transaction, sabi ko kanina, papasok siya sa pending. So dito sa pending, yan makikita mo diyan. So click mo lang yung status na yan sa pending. So yun yung mga yun na yung mga approved na transaction sa sa Western Union. Yan tatlo. Bumaliktad. Ayan. So ito, sa pinakadulo siya. So click mo lang yan, download receipt. So ito na yung resibo niya. So take note po guys, ang ibibigay po or isusulat niyo po doon sa fill-up form ng Western Union, ito pong reference number na may MTCN. Yan po yung yan po yung isusulat niyo diyan. Okay? So yan na po. So ngayon, remittance payout na po tayo. So ano ba yung remittance payout? Ulitin ko. So yung remittance payout, yung perang galing sa corporate partners natin or sa mga business partners natin, ipapasok natin sa system natin. So yun po yung remittance payout. Okay? So ano ba yung first unang transaction natin dito? Yan, first unang transaction, di ba? I-cash padala, yan. So kanina, di ba, nag-send po tayo. So ito po guys, tawag yan. So kung sino po yung beneficiary, dapat po kung kanino nakapangalan yung account ng Unified, for example, ako nakapangalan sa akin. So dapat po ako yung beneficiary pag nag-send ng i-cash padala. Okay? So ako yung magiging sa akin idadaan yung yung transaction. So sa akin idadaan. So ang beneficiary na ilalagay doon is pangalan ko. Kasi pag hindi, pag home base kasi pag hindi hindi siya maki-claim, pero pag ibang i-cash center or hub pwede yan. Pero pag sa mga home base hindi po yan pwede. Okay? Kaya pag ikaw yung tawag niyan, sa iyo idadaan yung transaction, so dapat sa iyo nakapangalan yung beneficiary. Okay? So i-cash padala. So next, anong gagawin natin dito? Punta ka sa main menu, yan. Punta ka sa remittance, yan. Kung kanina sa sending tayo, ngayon dito naman tayo sa payout. Yan, pasok ka sa payout. Pagkatapos i-cash padala, yan. Click mo yan. Pagkatapos yan, ilagay mo na yung reference number, diba? Sabi ko kanina, registration code, tapos 3, kung pangilan yung transaction, tapos yan, tapos enter mo lang transaction password. So, yan na yung makikita mo. Enter ka lang ng click mo lang yung date of birth, additional information na kailangan. Tapos, dito guys yung nakikita mo nyo na yellow, yan, yung nakita nyo na yellow, dyan po i-click pag gusto nyo pong pumunta po sa year. Kasi yung iba, ito po yung kiniklik nila Yung ito yan po yung kiniklik nila. Kaya mabagal. So dito po tayo sa
Sa yellow yan, sa year. Yan po yung i-click nyo. So, pagkatapos, nakita ninyo yung year. So, katulad nito, click nyo lang po. Ano na ba? Ano ba yun? October, di ba? So, dito, since ano siya, August siya. So, click dito mo i-click. Yan. Papuntang August. Yan. Tapos, yung petsa niya. Tapos, click mo lang okay. Yan. Tapos, yan na. Choose ka lang ng ID. Yan, kung anong ID na meron. So, katulad nito, meron ng passport. Yan. So, enter mo lang transaction password, tapos submit. Yan. Pag submit mo, so ito na po yung lalabas. Yan. View receipt ka na lang. So, yan na po yung resibo niya. So, ganun lang po siya kadali. Di ba? Bilis lang po. Yan. Yan, smart money payout naman tayo. So, ito guys, pag smart money payout, pag may mga payout na pag enter mo sa transaction number, ang sasabihin na please check your transaction number, yan. So, punta mag-message po kayo sa CSR para ma-check po nila. Usually kasi pag ganyan, galing Paymaya. So, pag smart money padala lang, automatic yan transact sa system natin. Pero pag galing Paymaya, yan, meron ng kailangan mo na i-check ng CSR, okay? So, yan, punta ka lang dyan sa main menu, pagkatapos remittance, pagkatapos payout, pagkatapos punta ka sa yan, smart money. Pagpasok po sa smart money, yan, enter mo lang yung reference number, tapos transaction password. Yan, pagkatapos submit mo lang, pili ka ng ID, di ba? Pili ka ng choose ID kung anong meron kang ID diyan. So, ito yung mga option, SSS, PhilHealth, company, other. So, pwede yung company, yung gamitin mo na yan, ID number, yung registration code mo, yung reg code mo. Tapos, transaction password, yan, pagkatapos, click mo lang okay. Di ba? Pagkatapos, dito na. Ganyan, ganun lang siya kadali i-payout yung smart money. Di ba? So, walang kahirap-hirap. Ngayon, Cebuana payout naman tayo. Yan, so Cebuana payout. So, ito yung medyo mahaba-haba yung transaction. Kailangan mo lang talaga alamin yung flow dito para hindi ka malito. So, unang gagawin po natin dito, i-transact muna natin yung payout para magkaroon po tayo ng yung report niya, yung acknowledgement receipt niya. So, tapos yung acknowledgement receipt naman, pipirmahan natin yan ng application na Adobe Philansite kung ano gusto mong gamitin na mas convenient sa'yo. Tapos, i-upload po natin para ng CSR, ma-double check ng CSR. So, ganun po yung process niya. So, una muna, transact muna natin yung ER para ma-download natin yung ER. Okay? Main menu, pagkatapos, punta ka sa remittance, pagkatapos, punta ka sa payout, pagkatapos, punta ka sa Cebuana, pagkatapos, enter mo yung reference number. Yan. Pagkatapos, click mo yung search. So, kung nakikita nyo, dito sa kabila, yan, may POD dyan. So, mamaya, papasok tayo dyan pagkatapos natin pagkatapos natin ma-fill upan or mapirmahan yung natin, yung ER natin, yung acknowledgement receipt natin. So, yan po yung POD, proof of disbursement. Yan po yung tinatawag na proof of disbursement. So, ngayon, since gagawin pa lang natin, da-download pa lang natin yung ER. So, i-process muna natin siya dito. So, click mo lang yan, search. Pagkatapos, yan, nalabas yan. So, pag wala pang ID, add new ID ka na lang. Pagkatapos, search ka kung anong ID yung meron. Katulad na new mid. Yan. Tapos, ID number. Tapos, choose. Kasi yung UMID walang expiry. Yan. Tapos, upload mo lang. Yan. So, pag-upload yan, click mo lang okay. So, pwede mo na siya dito makita. Dito mo makikita yung mga ID na pina-approve mo, kung revoke ba siya or approve na ID. So, dito po sa payout, remittance payout, pasok ka po sa remittance payout, punta ka po sa view application ID. Sa pinakataas po yan. Okay? So, yan. So, dito niyo po makikita yung mga ID na nakapending pa, katulad nito, nakapending pa. So, ito po yung pina-approve na ID. Yan. So, pag-approve na po siya, yan. Dito na po siya makikita sa approve. So, yan. So, yan na po yung sa Cebuana payout. So,
pwede mo na siya makita dito. So, ulitin mo lang uli yung anong transaction, iulit mo lang. Tapos hanggang dumating ka dito uli. Yan. Choose mo na yung ID, tapos transaction password. Click mo yung payout. So, click mo lang OK. Yan, tapos ito. So, ito po yung pinaka-importante dito ha. Guys, ito yung isa sa pinaka-importante dito. Make sure na may screenshot nyo to, yung ano natin, yung proof of disbursement natin na yan, yung tracking number. So, kasi kailangan natin yan eh. Meron naman yung makikita naman din. Ang good news, makikita din yan doon sa ER. Okay, makikita din yan sa ER yan. So, click mo lang okay. So, ito na yung ER po natin. Punta ka lang sa report mo. Report, tapos remittance send, remittance, tapos send, payout pala. Remittance, payout, Cebuana payout. Pagkatapos, ito, search mo lang, makikita mo na yung mga ano doon, mga report ng Cebuana payout mo. Yan, so ito na ya. Pagkatapos, pipilapan po natin yan ha, katulad po nito. Katulad po nito. So, merong pangalan, tapos perma, yung ano, Pierce payout copy, Cebuana payout copy, saka sa customers copy. Yan. Sa baba, Cebuana. Tawag ito, customers copy at saka sa Cebuana Pierce copy, payouts copy. Hindi ko masyadong mabasa. Yan. Basta. Yan. So, tapos yan, dito po natin i-upload 'yon. Kung kanina po, dito po tayo sa search, yan, dito tayo sa search diyan. Ngayon, dito naman po tayo sa POD. Yan, sa POD naman tayo papasok. Yan, pagpasok mo, ilagay mo lang yung yung tracking number na kanina sinabi ko na i-save. Although makikita mo naman to sa doon sa ER mo. Yan, so yan. Ilagay mo lang yan tapos submit. Pag submit mo, so dito mo na po i-upload yung pinilapan mo na ER, yung nilagyan mo ng name mo at saka perma. Choose ka lang po dyan kung ano bang ID. So, pwede natin yan gamitin yan. UMID na yan. Tapos, choose ka yung proof of disbursement. Hanapin mo yung proof of disbursement mo na Yan. Click mo yan. Kung nakita mo na, click mo yan. Okay. So, ito na yon. Ito na yung proof of disbursement mo. Yan. Yan na yung may perma. Okay? So, ang gawin mo na lang, submit mo na lang. Pagkatapos, yan. Proof of disbursement successfully added, please wait to approve by our technical support. So, kasi kailangan niya ng CSR i-check ko yung perma ba is klaro, yung pangalan, yung perma klaro ba, kasi minsan yung pangalan hindi klaro pagkasulat eh. Okay? So click mo lang yan, okay? Pagkatapos yan na. So unang makikita mo dito sa POD transaction, ang status, kung makikita mo yung status posted. Tapos yung remarks null. Ito. So ngayon, pag na-approve na yan, so yung status niya approve, tapos yung remarks niya, transaction, successful transaction. So yun yung makikita mo na. Okay? So ganun siya. So ganun lang yung yung Cebuana. Basta ano lang gawin, i-process nyo muna para ma-download nyo yung ER. Pag na-download nyo na ng ER, fill upan nyo or permahan nyo. Pagkatapos, i-upload nyo yung ER para naman doon sa proof of disbursement. So hintayin nyo lang hanggang ma-approve ng CSR. So yan na. Pag na-approve na yun ng CSR, papasok na yung pini-out nyo na amount doon sa system mo. Okay? So ngayon, dito na tayo sa ticketing. So, unang gagawin natin sa ticketing, first, ayan, domestic ticket, markup mo na. Ayan, di ba? Baka sobrang excited mo, hindi ka pala nag-markup, nag-book ka ng ticket, wala kang income, di ba? So, markup muna. So, yung una, punta ka sa main menu, punta ka sa ticketing, pagkatapos, search flight, hindi, makita mo, search flight, booking transaction, at markup. Yan. So, dito tayo sa markup. So, since magma-markup tayo, dito tayo sa markup. Yan. So, dito makikita mo may domestic, may international. So, since domestic yung i-book natin, so dito tayo sa domestic. Click mo lang po yung update. Tapos, enter mo yung amount kung magkano ba gusto mo i-markup every time na magbubuka ng ticket. Yan, 150. Tapos, transaction password. Tapos, submit. Submit mo lang. Pag submit, yan. So, ito na yan. Markup has been updated. So, meron ka ng markup na 150. So, every time mabubuo ka ng ticket, meron ka ng income na 150 pesos. Okay? Yan. So, kung balikan yan, 300 pesos. So,
So ngayon, tapos ka na mag-markup, so pwede ka na mag-search ng flight. Okay, so una mong gawin, min menu, tapos punta ka sa ticketing, tapos search flight, tapos so click mo lang po yan, refresh, yan. Click mo lang po yan. Pagkatapos, so may dalawang option po dito, pwede one way or round trip. So ano ba yun? Pag one way, isang biyahe lang po. For example, Cebu to Manila lang. Pag round trip, tawag nito, Cebu to Manila, Manila, Cebu. Okay, so dalawang ticket niya. Pero since one way, isang ticket lang po yan. So yan, search mo lang yung origin kung saan po galing. Katulad po nito, Cebu. Saan ba siya, destination niya, saan siya pupunta? Punta siya ng Manila. Yan, tapos kailan po yung biyahe niya. So pili ka lang dyan. O katulad dito, September 30. Di ba? No, click mo lang. Okay, pagkatapos. So dito naman sa baba, yan. So sa airlines po, pwede nyo po i-all na lang yan lahat para magdi-display po lahat ng airlines. Tapos sa class naman, so sa seat po to. So para ma-display po lahat ng seat. Tapos kung adult, pwede nyo dagdagan yan, plus or minus. Makikita mo naman dyan. Kung child, yan, plus or minus, may plus or minus. So dyan. Tapos pag senior citizen naman, yan sa baba. So slide mo lang po to. Yan, slide mo lang po to pa right para po lalabas po yung information na kailangan para sa senior citizen. Okay? So pag okay na, click mo lang search. Yan. Katulad nito, may 7 flight available. Click mo lang okay. So pili ka na lang kung anong gusto ni client. Kasi may mga client na gusto ng time, may mga client na gusto ng airlines, may mga client na gusto ng tawag na price ng kung magkano yung price ng ticket, di ba? So pili ka na lang kung anong gusto ng client. So katulad nito, yan, Cebu Pacific, yan. Click mo lang, select flight, yan. Select flight, click mo lang yan. Tapos select flight ka lang ulit, click mo lang yan. Yan, pagkatapos, so dito ka na mag-enter ng information ng client. So katulad nito, so dalawang option lang po dito ha, Mr. and Miss lang po. Okay? Kahit married na po yun, di ba usually married, Mrs. na pagbabae. So Miss pa rin po yung yung option dyan. So dito, enter mo yung pangalan, tapos last name, tapos yung birthday, tapos yung dito po may option po male or female. Bakit po? Kasi may mga kapatid po tayo na lalaki tapos nagmukhang babae. 'Di ba? Tapos meron din tayong mga kapatid na babae tapos nagmumukhang lalaki. So kaya po dito may male at female, okay? Tapos yan. Kung may bagahe, click mo lang yan. Kung wala, choose no baggage yan. No baggage, yun lang. Tapos additional information, number, email, delivery street, yan. Tapos submit. Pag submit niyan, okay. So ito na. Click mo lang po yung yan, check button na yan sa terms and condition. Tapos transaction password, tapos book now. Yan, book mo na. Pag book mo, yan, click mo lang okay. Tapos yun na. Na-book mo na. So ganito, pag booking galing PAL, mayroon siya agad na tinatawag na PNR. Pag booking galing Cebu Pac, AirAsia, so medyo ma-takes time na ilang minuto bago maka-generate yung ng PNR number. So katulad nito. Paano natin ma-check kung meron ng PNR number yung ticket? Punta ka sa ticketing. Pagkatapos, doon ka na sa booking transaction. Yan, dito ka booking transaction. Tapos dito, so may color coding dito guys, makikita nyo sa baba. Yan, color coding sa baba. So yellow, check status pa. Katulad nito, check status. Tapos pag green, katulad nito, so confirm na yung ticket. So pag red, cancel po yung ticket. Okay? So madali po yung intindihin. So punta ka lang sa domestic, click mo yung for check status pa na ticket. Yan. So makikita mo naman po dito. Yan. Balik. So yan. Makikita mo dyan. Yan. May nakalagay dyan check status. So gawin mo, i-click mo lang po yan. I-click mo yung check status na yan. So ang lalabas, ganito po yung lalabas pag hindi pa po na okay yung ticket. Okay? So click mo lang yan, okay. Pero pag na-okay na naman yung ticket, ito yung lalabas. The flight is successfully confirmed. Okay. So click mo lang okay. So kung makikita mo dito, yung status kanina, di ba, check status kayo nakalagay to deliver na, tapos meron na siyang PNR. So click mo na lang get ticket. Pagkatapos, yan. So click mo na lang okay. So ito na yung ticket. Ito na yung ibibigay mo sa client mo. So hindi naman kahit send mo lang sa messenger or email kasi hindi naman
masyado stricto ngayon sa ano. Ang titingin lang naman dyan is yung guard lang naman. Diba? Pero yung mga tao niyan, yung sa check-in, mag-check-in ka na, ID lang naman yung kailangan doon eh. Pag nag-check-in ka na, hindi na yan kailangan. Diba? So yan. So ito pa yung mga ano, yung mga additional information po natin sa ano sa ticketing. So screenshot niyo lang po yan or save niyo yan. Tapos ito pa. Ito, so may mga note po dito. So for example, pag may mga client ka na may pangalan or apelyido na Inye, so palitan mo lang po ng N. Tapos yung pag may mga pangalan na may mga ano, may mga hyphen name, katulad yan, may dash, John Michael. So tanggalin mo lang yung ano, dash, yan. Tapos with space, John Michael, yan. Tapos si Suan, tanggalin mo yung ano, tanggalin mo yung dash. Tapos without space naman. Tapos yung mga Maria Lilibet dyan, tanggalin mo yung tuldok. Yan, yung period niya, tanggalin mo. Yan, tapos yung pag may mga suffixes na junior, katulad nito, junior, senior, the third. So, for example, ako, pangalan ko Christian Ayan. So, pag junior ako, so doon ko siya isasama. Christian Ayan, junior. Yan, Kasuila. So, ganoon siya. Tapos ito sa mga additional baggage diyan kasi minsan itong ano, ilan yung flight ng ano, ilan lang yung flight ng Philippine Airlines na may bagahe, yung iba wala. Okay? Kasi yung pag maliit ano, sa Philippine Airlines kasi the more na mahal yung ticket mo, the more malaki yung ano mo free baggage mo. Kaya may mga flight ng Philippine Airlines na wala kang makita no available baggage kasi may naka-assign na ano dyan. For example, yung pinaka-low dyan may 10 kilos. Maliban sa 7 kilos, may 10 kilos, di ba? May 20 kilos, may 30 kilos, hanggang 40 kilos sa PAL. Pero sa Cebu Pac, ito yung mga ano nila. Cebu Pac, Cebgo, AirAsia, ito yung mga charges ng ano nila. Na, tawag yan, ticket ng bagahe nila. So, yan po yung mga charges ng bagahe nila. Yan, so, yan. Screenshot nyo lang po yan, okay? Tapos ito pa, so screenshot niyo din po yan, mga contact number ng mga airlines. Yan. Tapos ito pa sa baba. So yun yung mga naka-assign na mga ano, na mga terminal. Yan, so mga airlines, kung saan ba terminals airlines, ganyan. So ito yung mga naka-assign na mga terminals. Tapos yan, yun na. Screenshot niyo lang po yan. Yan, screenshot niyo para meron ka copy. Although ano, kung yung mga upline niyo, yung mga apply nyo nagsimula way back 2018, ganun 2019. Meron silang copy nito eh. Or hanapin niyo na lang sa ano natin sa Facebook page natin. Doon sa dito makikita sa Your TV. Meron tong naka-post dito, okay? Yan. So ngayon, insurance na tayo. So una, so itong insurance po natin na ipapakita is Malayan Insurance. So ano ba yung Malayan Insurance? Malayan Insurance is for personal accident insurance. So yung pinaka-premium na 100,000 tapos 10,000. So yung mga ano po sabihin po nito, yung total disablement po talaga to ha. Hindi po yung garas lang, yan. Total disablement po yung naputulan ng kamay, naputulan ng paa, nabulag. So mga ganun po talaga ha. Tapos pag naputol naman yung ulo, good news, meron kang 10,000. Okay? So dito, so Malayan. So punta ka lang sa system, click mo menu. Tapos, punta ka sa insurance. Tapos, yung may option dyan, personal accident, taka CPPL. So, yun po yung sa insurance po natin. So, dito, doon sa version 3, meron na yung MaxiCare. Yung sa, ano naman, health insurance. Dito naman, ano lang to, personal accident insurance at saka sa sasakyan, CPPL. Yan. So, dito tayo sa personal accident. Yan. Tapos, click mo lang si Malayan. So, click kayo ng policy. So, katulad, policy number 1, yung pinaka-premium niya. So makikita mo naman kung anong inclusion niya sa baba makikita mo naman. Pagkatapos, enter mo lang yung mga information na kailangan katulad nito, name, middle name, last name, di ba? Birthday, tapos email, tapos ano siya, insured occupation, tapos yan. Beneficiary. Ayan, middle name, beneficiary, last name. So yan lang, tapos submit. Pagkatapos, yan na. Yan na yung double check mo lang yung information tapos enter mo yung transaction password then submit. And pag submit niyan, so ito, pwede siya mag-send siya sa email mo. Meron din to sa report sa doon sa website po ha, meron sa report sa website. Meron doon sa ano sa tawag niyan. Report sa insurance ng Malayan, okay? So yan, click mo lang yan. So pag nag-click niya, ito na po yung magiging resibo niya. Resibo. Yung diploma niya pala. Yan.
Yun yung magiging diploma. So, sa Malayan po, kailangan po lagyan ng pirma at pangalan po talaga sa Malayan. Balikan lang po natin. So, dito po, nilalagay po yung pangalan at pirma. Pag EPG po, hindi na, no need na po ng pirmahan. Kasi pag katulad nito, Malayan, pag na-disgrasya siya, tapos wala itong pirma, magiging, ano to invalid to magiging hindi siya matatanggap. Okay? Dapat, pagkatapos niya pagkatapos nitong matanggap, pirmahan niya po talaga. Okay? Tapos, yan. Ngayon na, product purchase na po tayo. So, purchase. So, ito po yung mga, pwede tayo mag-purchase ng products online. Okay? So, online purchase. Ngayon, so, dito, punta ka lang sa main menu. Punta ka sa online shop. So, sa online shop ka pupunta. Tapos, click mo yung MLM shop. Pagkatapos niyan, so, pili ka lang kung anong products ba bibilhin mo. So, may mga products po na sige, mamaya paliwanag ko na lang. So, katulad niyan, mangosteen coffee. So, ilang gusto mong bilhin. Tapos, add to cart ka lang. Yan. So, dito sa taas, may nakikita ka dyan, cart button, cart logo, I mean. Yan. Click mo lang po yan. Pag click mo dyan, makikita mo na yung nilagay mo sa cart na product. So, check out mo na lang sa baba. Yan, sa baba, sa checkout. Pag checkout mo, yan, pili ka na ng option dyan. Pili ka na ng payment option. Kung anong payment option ba gagamitin mo. So, katulad nito. So, yung payment option niya, either e-cash, gift check, or PB. So, ano ba yun? Ano po ba siya? So, pag bago ka palang member ni UFI, syempre, wala ka pa yung tinatawag natin na gift check at saka PB. So, pwede yung gamitin mo dyan, yung e-cash muna. Okay, so ano po ba yun? So, yung gift check, ma-generate lang po yan. Every time po, meron ka na po mga business partners na papasok under sa iyo. Kasi yung, di ba, yung pairing bonus natin, 1.5. So, yung 300 po niyan, makakonvert po yan papunta sa GC. So, yung GC natin po magagamit pambili ng mga products. Okay? So, yan. Tapos, may mga products po tayo na hindi po pwedeng gamitan ng GC na kung saan pwede lang is ang e-cash or yung PB points lang. Okay? So, yan po. So, yan. Tapos, yung PB points naman po, ma-generate po yan every time po tawag nito, magme-maintenance ka. So, baguhan ka, first timers ka, so dealers ka pa lang. So, yung maintenance po ng system mo sa products is 100 pesos pa lang. Pero nasa sa iyo din yun kung gusto mong mag-maintenance. Pero kung gusto mo pong kumita pa ng mas malaki pa, yan, pwede niyo po auto-deduct para po magkaroon kayo ng maintenance. Diba? So, yan. Tapos yung PB points naman, for example, yung 100 pesos, hindi siya mawawala ha, mako-convert po yan. So 1 PB points is equivalent to 250 pesos. Yan, yung 1 PB points na yan. So pwede mo siyang gamitin din pambili ng mga products. Okay? So yan lang po. So since dito, ito, ginamit GC. So gift check, tapos yung payment term, yan, for pick up or for deliver ba? So yung per pick up po, pwede siyang kukunin sa opisina. So po yung for delivery, di-deliver po mo siya sa mga house to house. Okay? So yung option dito is for pick up. So yan, so check for pick up, tapos ang outlet, yan. Tulad dito, Cebu branch, yan. Tapos check out mo lang. Yan. So ito na yan, view, pwede mo na ma-view receipt. So yan na yun. Yan yun. For example, dito sa Cebu, ito pa yung bit-bit niya sa Cebu ha. For example, dito sa Cebu, ito po yung ipiprint nyo, tapos ito yung ibibigay nyo sa cashier. Tapos pag meron naman kayong ibang tao na gusto mag-claim, gawa lang po kayo ng authorization letter na merong perma mo at saka merong ID mo. Parang lang. For example, pizza, tapos to whom it may concern, for example, I'm Christian Casuela, I hereby certified Mr. Ganito to claim my product in your good office with tracking number, reference number, yan. Yan. Tapos memo, perma. Tapos isama mo yung ID mo, picturean mo, isend mo sa kukuha ng products. Ganun lang. Di ba? Ngayon, so pan-request na po tayo. Ayan, ito na po yung natin, yung huling transaction, yung natin. So yan, pan-request. So ito yung pan-request po, ano ba siya? So pwede ka yung system mo, pag join mo, wala pa yung pondo. So kung gusto mo siyang pondohan, pwede ka mag-pan-request either sa bank account ng company or sa mga franchise hub natin, okay? Or sa mga franchise outlet na merong pwede makapag-pan-request. So ito, pan-request ito, through bank naman to. Okay, so sa bank account. So kasi pwede tayo sa opisina, pag opisina, pwede tayo na
check-in sa opisina, pwede doon sa cashier. So, ito, fund request using bank account naman. Okay? So, ang kaganda nito, pwede ka pumunta sa bangko, pwede ka din online transfer. So, fund request, bank deposit. Yan. So, kung kanina, dito tayo lahat lagi sa sa tawag yan, sa left side, ngayon dito naman tayo sa right side. So, punta mo, makita mo yung parang tatlong tuldok sa taas. Yan. Click mo lang yan. Tapos, click mo si fund request. Yan. Tapos, click mo. Choose. So, di ba pag nung nag-deposit ka ng pera sa bangko, merong deposit slip. Picturean niyo po yun. Tapos, dapat hindi rin lalagpas ng 2 MB yung capacity ng file. So, pag sobra doon, scrap na lang or screenshot para lumit yung capacity. So, choose mo lang yung hanapin mo yung yung katulad niyan, meron na siyang deposit slip. Tapos upload. Pag upload mo, yan. Comply mo lang yung step number 2, which is yan. So, maglagay ka ng reference number, yan, mobile number, tapos yung ba yung form niya, e-cash, PAN type, yan, tapos deposit bank, tapos anong bangko, security bank, so, sang branch, magkano yung amount, kailan din-deposit at saka anong oras. Okay? So makikita naman po 'yan doon sa mamaya ipakita ko dito. Makikita naman po 'yan sa 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 deposit slip natin, okay? So transaction password, enter mo lang tapos submit. So pag submit 'yan, so ito na yung lalabas, your request is currently processed, please with tracking number yan. So pag nakagawa na po kayo nito, huwag niyo pong ulitin ha. Huwag niyo pong ulitin kasi ang lalabas lang po diyan duplicate transaction. So, hintayin niyo lang po. Yan. Kung maaari, pagkatapos niyo nito, gawa kayo ng support ticket sa CSR para ma-check niyo kung ano yung status niya. Okay? Pero mabilis lang naman to. Yan. Click OK. Yan. So, ngayon, ito na yung mga bank details. Makikita niyo may nakalagay dito sa date, di ba? Yan. Anong oras, di ba? Date, yung oras, yung reference number, yan, mga branch code, yan. Yan yung mga dyan. So, ito yung mga bangka na kung saan kayo pwede mag-deposit. Yan. Pero ito, makikita nyo naman sa announcement ng system natin. Kahit hindi nyo ito screenshot na nasa system naman natin, announcement. Meron dito sa announcement dito sa URTB na page, meron dito. So, tapos, ito yung isa sa Security Bank, yan. So, may option po dyan ha. Kung fund request, yun sa taas po yung gagamitin nyo. For pay-in or product purchase, dito po sa baba gagamitin nyo. Okay? Yan. So, yun na po. Yun na po. Thank you na po. Thank you na po siya. Di ba? Yan. So, yan na po siya. Yun na po yung huli. Tawag nito. Ang tip ko lang po sa inyo, lalo na pag first timers ka, aralin niyo po muna yung system natin. Wag niyo po muna wag po kayong magmadaling kumita agad. 'Di ba? Ang madaliin niyo po na matutunan muna yung system natin, yung negosyo po natin. Yun po yung pinakaunang yung gawin. Wag po muna kayong atat na magta-transact agad tapos wala ka pang alam sa system, wala ka pang alam kung paano yung process, wala ka pang alam paano yung flow. So, aralin niyo po muna kasi madali na lang yan yung mga transaction na lang. Madali na lang yan basta naaral mo na yung system natin. Walang kahirap-hirap na po yan pag alam mo na kung paano i-navigate, paano yung process, paano yung flow. So, madali na lang sa iyo. So, ang kagandahan yan. So, pag naano mo na, naaral mo na, wow, easy na. Tapos pag alam mo, pwede mo nang ituro din sa mga business partners mo na kung mayroong mga join under sa iyo, so mayroong mga business partners na papasok under sa iyo, so mas madali mo na rin silang maturuan, 'di ba? Mas madali yung lalaki yung grupo mo kasi naituro mo din sa kanila kung paano gamitin yung system natin. So yun lang po yung yun yung gawin niyo. Tapos wag po kayong magsawang aralin yung system natin kasi napaka-importante po noon. Kasi kung kami po, kung ako tatanungin niyo po, ilang years na po ako sa company pero minsan po nakakalimutan ko pa. Imagine nagtuturo na ako, minsan nakakalimutan ko pa yung flow. Lalo na pag ikaw na one time ka lang naka-attend or second 2 oras basis ka pa lang naka-attend, di ba? Hindi mo talaga agad yan makukuha. So kaya dapat ulit-ulitin po natin, okay? So madali naman yung system, madali naman yung aralan yung system natin lalo na pag meron kang nag-attend ka ng training katulad nito, di ba? So
yun lang po. Sana po next time na meron tayong technical, nandun ka pa rin, na manonood ka pa rin. Kasi para din to sa'yo. Yung gagawin mong pagsasakripisyo na aralin mo yung system, maglalaan ka ng oras, para din to sa'yo eh. Di ba? Para rin ano din yan, parang pag-aaral din yan sa eskwelahan, di ba? Naglaan ka ng ilang years na pag-aaral para sa iyo na magiging professional ka, magiging successful ka at the end of the day. So ganoon din dito sa ating negosyo. Magbigay ka lang po ng oras na aralin yung business natin kasi at the end of the day ikaw din yung magbibenepisyo niyan. Okay? Ikaw din yung magbibenepisyo niyan. Basta yun lang po. So abangan po nyo yung natin, mga ibang event po natin, maliban po sa technical web tool na training, meron tayong mga WAN, may mga DOT, di ba? May mga USAP, mga special training, mga hakot day, mga big day, mga CCL, mga mega CCL. So abangan nyo po yan. So lagi po kayong mag-tune in po dito sa ating URTV channel, di ba? So para po sa karagdagang mga learnings po para sa negosyo po natin. So napaka-importante po na tune in lagi tayo sa ating URTV. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat. Bye-bye!